Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola. Carl Loyola again. What's up, yo everyone, mga pageant fans? Miss International finale, kaya ito, sabay-sabay tayo mag-react ngayon. Happy Thanksgiving everyone, Thursday night, and currently, eto na nga po, nakasabay-bay tayo sa Miss International 2025 at mukhang magandang laban dahil umabot si Myrna Esguerra or ang ating pambato hanggang top 5. At masaya ang Miss International ngayon kasi nakaka-enjoy nga manood. Actually, nag-enjoy ako sa panonood ng Miss International kasi kakaibang Miss International ang pinakita nila ngayon na mukhang binibining Pilipinas, mukha ring asap. Ayan. So, ayun ngayon, nag-iantay na lang tayo ng mga winners. Pero natatakot ako ngayon kay Zimbabwe. Kay Zimbabwe ko natatakot ngayon. Kanina, yung nag top 10 na speech, sabi ko, wala, nakakatakot ata si Zimbabwe. Tapos ngayon, yung top 5 na final Q&A. Siyempre, may hugot yung sagot niya. Kaya, mukhang nakatakot siya. Doon ako natatakot kay Zimbabwe. Next is Colombia. Doon naman ako natatakot sa kanila. Yun. So far, maganda yung pinapakita ni Myrna. Or maganda yung pinakita niya actually. Naabutan lang siya ng time dun sa Q&A. Pero kung hindi naman sila magbe-base sa Q&A alone, tapos overall, maganda yung pinakita ni Myrna. Kasi bawing-bawi siya sa swimsuit tsaka sa evening gown. Hindi naman na ako nagduda kay Myrna, di ba? Yung mga last live natin, sinabi natin na at least top 5 kaya ni Myrna. Ayan, nakaya nga, di ba? Tsaka maganda yung performance niya actually kanina eh. Pero ibigay natin sa Miss International, maganda yung prod ng Miss International ngayon, no? Hindi siya yung ideal na prod natin pagdating sa mga beauty pageants, especially now, na syempre nag-evolve na mga beauty pageants, di ba? Nakita nyo naman ang Grand and Miss Universe. Pero, kudos and hands down sa Miss International kasi ang ganda ng prod nila ngayon. Alka or Aika events, yes, pang binibini ang prod actually. Tsaka maganda yung facing, hindi na mukhang graduation rites. Mukhang pageants na talaga. Yung mga pageant, pageant na pageant talaga. Maganda yung facing, maganda yung format ngayon. Tapos ito nga, marami silang pinakitang bago. Especially yung final question and answer, bago yun eh. Ayan na, i-announce na yung winner. Ito na naman tayo. Abangan lang natin na. Pero let's see ha, kasi yun nga, ito nga, sabi ko nga kanina, natatakot ako kay Zimbabwe. Baka mag-corona sila ng black ngayon ha. The last time na may kinoronahan, the last time na may nag-runner up na black 2022. Siya ba? First time. Pero yun yung last na nag-runner up na black 2022, si Capo Verde. Tingnan natin ngayon. Kinakabahan ako. Ba't ako kinabahan bigla? Yes po, nakapasok si Myrna. Si Aling Myrna, nasa top 5. Guys, manood kayo. Nasa Blue Up ako ngayon nanonood, Charm Biet. Kasi announcement na ng winners. Hindi lang siya pwedeng pakita dito sa screen kasi may copyright to. But yeah, kung pwede kayo pumunta ngayon sa Blue Up, Charm Biet, doon ako nanonood. Kasi announcement na ng winners. Yes, sa lahat ng mga viewers natin, it's currently Miss International. Ayan na, ano na. Announcement. Kumusta ang sagot niya? Actually, hindi siya yung top na sagot. Kasi, yun nga, sabi ko kanina, Zimbabwe, Colombia, top tier yung mga sagutan nila. Yung the rest, Bolivia and Indonesia, hindi. Then, si Myrna yung pangatlo for me sa Q&A. Pero sabi ko nga, kung hindi naman magbabasa sa Q&A, 100%, kung overall naman, kaya namang iangat yung swimsuit performance, yung evening gown performance ni Myrna, kaya naman iangat lahat, pati Q&A. So, ayan, tingnan natin. Ayan, sabi ni Doc, for me, 4th Indonesia, 3rd Bolivia, 2nd Philippines. Parang ganyan din ang ranking ko, parehas tayo. Pero tingnan natin ah. Wala pa, ano pa? Tagal naman. Wala pang announcement, ano pa lang.
Video pa lang. Hinaan natin at may copyright. Hello guys sa mga viewers natin. Miss International po. Yung mga unang pumasok, no? Sino ba El Tocuyo? Spain. Venezuela. Right? Wala si Spain, no? Si Venezuela kasi, nandyan lang naman, pero hindi siya umaangat. Pero parang pinaka-El Tocuyo na Spain. Si India naman, pumasok siya dun sa top 10 speech, pero wala siya sa... Hindi, pumasok siya sa top 20, nakapag-swimsuit siya, pero hindi na siya pumasok dun sa speech, si India. Naungusan pa siya ni Sri Lanka. 'Di ba? Sino mag-aakala na makakaungo si Sri Lanka sa kanya? No, ini-expect ko nga makikita ko si India din doon nag-speech siya pero wala siya. Laglag din sa Thailand doon sa speech kineso, no. Pero yung Indonesia talaga, no, pumasok talaga sila hanggang ano, no, top 5. Malakas talaga sila pagdating sa MI. Hindi ko alam kung yung mismong candidate nila yung malakas o yung mismong MI or MI Indonesia organization ang malakas sa MI org. Wala pang announcement, commercial pa lang, ayan. Pero ayan, sa mga gusto manood, punta kayo sa Blue Up kasi sa Charmbiat ako nanonood sa Blue Up. Yes, Zimbabwe and Colombia as of now, sila yung ano, yung angat. 'Di ba nag Q&A na, top 5 Q&A, final Q&A, sila yung angat, Zimbabwe and Colombia. Pero like I said earlier, kung overall ng performance, kayang hugutin yung performance ni Mirna sa swimsuit sa evening gown, kaya siyang umakyat. Pero nakakatakot talaga si Zimbabwe. Ayan, wala pa. Q&A ni Mirna, yes, nasabi ko na. May top 3 pa, hindi ko na alam. Wala na ata. May top 3 pa ba? O nag-aabang na lang tayo ng announcement? Yun nga po ang naging concern lang sa Q&A ni ano kanina, ni Mirna. Yung naging concern sa Q&A niya, it's naubusan siya ng time. Pero na ano naman niya, na-redeem naman niya yung sarili niya. Nabawi naman na maging flawless pa rin kahit papano. Pero sabi ko nga kanina, kung gusto talaga siyang ipanalo, kaya naman iakyat yung performance niya. Yep. Ang tagal, wala pa. Pero ayun, sa mga gusto manood, punta kay Blue Up. Search nyo lang. Redundant daw. Sabi ni CHA, redundant daw si Mirna sa 16 siblings. Kasi parang nasabi na niya ulit sa final Q&A, tapos nasabi niya pa agad, pa din dun sa top 13, no? Wala pang nananalo. Na-answer pero naubos ang time, sabi ni Z. Yun nga, kaya nga, sabi ko nga kanina, kung Q&A man din, Colombia and Zimbabwe talaga yung naglaban. Kung Q&A lang, kung Q&A lang. Ayun, pero malakas Zimbabwe, Colombia. Zimbabwe, Colombia, malakas sila. Third daw siya, feeling ni Kineso. Sino yun? So, anong feeling nyo sa ranking ni Mirna ngayon? Second daw. Alright guys, again ang topic natin, Miss International Review. And as of now, we're waiting for the announcement of winners. Sinong ano bang tingin nyo? Nag-expect ba kayo na kaya ni Mirna na ma-ace hanggang top 5? Kasi di ba lagi nga natin sinasabi, dito pag tinatanong nyo ako, sinasabi ko rin, at least top 5 kaya. So, kaya naman, di ba? So, kayo, nagulat pa ba kayo? O ano ba, hindi na ba kayo nagulat na umabot siya hanggang top 5? Actually, yung announcement nung nung top 10 na last siya yung tinawag, kinakabahan na ako eh. Kasi nandun pa yung India. Sabi ko, nandito pa yung India. Nandun pa yung Thailand. Pero, hindi sila nakapasok, no? Ang galing. Pero huwag kayong mag-alala, kung runner-up naman, okay lang din yun, di ba? Hindi naman na masama yun. Kasi ma-justify mo yung winners. Kung sino man yung magiging winner dun sa tatlo, kay Colombia, kay Zimbabwe, or even Philippines, ma-justify mo sila. Kung sino man dun sa tatlong yun. Kaya hindi na masama. Basta dapat iikot lang dun sa tatlong yun yung winner. Kasi sila yung overall nagpe-perform talaga. In fairness, lahat ng delegates natin may placement. Yes, nakapasok sila sa semis, lahat ng mga delegates natin. Or ano ba,
Oo, nakapasok. Hindi man top 5 pero nakapasok sila lahat sa mga big 6 pageants. Thoughts kay Indonesia, nagulat din ako kasi nasa top 5 siya. Kaya nga sabi ko nga kanina, malakas talaga yung Miss International Indonesia organization sa Miss International organization kasi talagang ano sila, pumapasok sila. Pumapasok sila. Oo, ayan sabi niya Sri Lanka. Sri Lanka nagulat nga din ako Sri Lanka ay talagang umariba, no? So ano masasabi niyo sa production? Kasi ako sabi ko nga kanina, bet na bet ko yung prod ng ano ngayon, ng MI. Kasi hindi na nga siya yung katulad ng traditional na MI. So marami silang first na pinakita ngayon, kaya bet na bet ko. Ayun nga, very binibining Pilipinas coded. Very ASAP nga eh. Tapos yung umpisa pa lang, may kumanta ng happy birthday. Sabi ko, hala, ito na naman tayo sa birthday. Yung pala birthday ni Rubio, ni Miss Venezuela 22, Miss International 2022 Venezuela. Di ba very ASAP, no? Tapos yun. Tapos gusto ko yung music. Yung iba hindi nila na-appreciate. Pero kung matagal na kasi nanonood ng MI, makikita mo yung big improvement nila ngayon. Na daming improvements talaga na ang saya-saya na makita na talagang finormat na rin nila yung show or yung pageant sa mga audience nila ngayong 21st century. Hindi na siya yung makaluma. And yun. Ang galing nung Alka. Alka ba? Aika. Alka, basta yun. Alka Production. Galing nila. Yes, Pinoy po ang in charge sa prod. Though yeah, hindi siya yung katulad ng mga ideal na prod natin, pero at least yung improvements na andon. Yung angle lang, medyo hindi lang siya appealing. May mga angle na parang hindi natin gusto, ganyan. Camera angle, camera panning na hindi tayo sanay kasi mas nakita natin bongga yung camera angle or camera panning ng iba, pero okay na rin. Pwede na. Yung sa resolution, 420. Mukhang 420, 720. Pero pwede na. Pwede na kaysa yung mga naunang edisyon ng MI, pwede na. Parang nga tayo nanonood ng Miss Asia Pacific. Naalala niyo Miss Asia Pacific nung nakaraan, parang ganyan. Madilim, oo, madilim. Pero okay na kasi nga nakita ko yung improvements or nakita natin yung improvements. Hindi na siya yung white background na lang, ganyan. Nakita mo yung ads na nun, ano na talaga, pahak na. Nag-enjoy nga ako eh. Kasi hindi na siya boring. Hindi katulad ng mga dati na nakaka-boring talaga. Anyways, ayan, may mga nagsasabi daw Zimbabwe. Basta ikot lang yan Zimbabwe, Colombia, Philippines. Ranking for me, kung personally, seryoso yung ranking sa akin, Zimbabwe, Colombia, Philippines. And yeah, mukhang sabi nyo nga, racist ang MI, hindi sila nagko-corona ng black. Pero baka this time, malay nyo, naalog na sila na it's time na magkorona na ng black. Pero ang highest placement nga talaga ng MI na black yung identified as black, si Capo Verde na nag-first runner-up nung 2022, di ba? Kaya ewan ko, let's see, 2025. Ito na. Sayang Indiano, ako din nanghihinayang. Sabi ko, ano nagkulang dito? Sabi ko rin, anong nagkulang kay India at naungusan pa siya ng even Sri Lanka, di ba? Hindi pwede lakasan may copyright ang sound. Gusto nyo mawala na lang ako bigla dito. Kasi di ba rin to, live din sa Japan. But yeah guys, blew up, Charm Viet. Blew up, Charm Viet. Blew up, Charm Viet. Based sa Q&A, it's between Zimbabwe and Colombia. If Q&A alone, yeah. Ito na runner-up, laksan ko lang ng konti. Indonesia, Bolivia. Indonesia. Philippines guys, fourth runner-up. Well, hindi ko alam. Hindi ko alam kung Q&A, sabi ko nga kanina, hindi siya yung top na Q&A, pero yung performance niya sa evening gown at swimsuit, kaya namang hugutin. Pero kung fourth runner-up naman na nakuha niya, hindi na masama.
Siguro mas preferred nila yung Indonesia, Bolivia, mas preferred nila. Pero it's Zimbabwe and Colombia yan. Dapat wala nang humigit sa Zimbabwe and Colombia. Sila na yan. Pero kung mauungusan pa siya nila Bolivia and Indonesia, medyo questionable siya. Pero for me, Colombia and Zimbabwe. But yeah, hindi na masama yung fourth runner-up guys ha, di ba? Marami nga nagduda kay Mirna eh. Akala nga lang iba, di ba? And please. Pero umakyat talaga si Mirna, di ba? Pero sana magkorona na sila ng black kasi deserving ng Zimbabwe. Ayan, okay lang, Indonesia. Kasi hanggang doon na lang talaga yung performance ng Indonesia. Bolivia na dapat ang dyan, ang second runner-up. Dapat Bolivia na yung second runner-up dyan. But anyways, yeah, huwag kayong malungkot. Si Zimbabwe ba ay nag-continental o si Jamaica? Sino nga yung nag-continental kanina sa Africa? Zimbabwe ba? Ay, hindi pala si Jamaica, Caribbean pala yun. O, si Zimbabwe yung nag-continental kanina. Sa Asia, si Macau. And then, sa Americas, sino yung continental sa Americas? Maaga sila nag-continental kineso eh. Hello, Josh! Fourth runner-up, guys. Sa mga bagong pasok, fourth runner-up, si Mirna. Dapat Bolivia na to. Dapat Bolivia na. Wala pang winner. Pero that Bolivia na tong third runner-up. Second runner-up. Wait lang pakinggan ko lang. Sabi ni eh. Di ba? Sabi natin it's between lang yan Colombia and Zimbabwe. So far, gets ko yung ranking nila. And alam ko hindi tayo nag-aaway-away ngayon sa pero dapat third yung Philippines eh. Based dun sa performance pero hindi natin alam kung ano nangyari. Or I mean, dapat second ng Philippines eh. Dapat Indonesia fourth. Third tong Bolivia, second ng Philippines. Based sa overall Pero ayun nga, sabi natin, fourth runner-up hindi na bad. Okay lang naman, sakto lang. Siguro mas bet lang talaga, mas prefer nila pagdating sa swimsuit, sa evening gown, si Indonesia at si Bolivia. Kaya okay lang din naman, hindi na masama. Pero ito, super agree talaga ako sa Zimbabwe and Colombia. Kasi after ng Q&A, alam nyo naman yan. Alam natin lahat yan kanina na Zimbabwe, Colombia lang yan Pero sana koronahan nila itong Zimbabwe. Kasi ang lambot ni Zimbabwe. Tsaka first time. Di ba bago yung production nila ngayon? Ang ganda ng format. First time in the history after 62 years, 63 years, magkokorona sila ng black. As in, identified as black. Zimbabwe nyo na yan. Para hindi na kayo ma-issue May kasi di ba pag hindi nila, pinakawalan pa nila ng Zimbabwe, issue na naman ng MA na racist. Kasi eto na At least mawawala yung pananaw sa MI na racist sila. Wait lang Miss Colombia. Miss Colombia ang nanalo. Paano daw ilalagay ang crown kay Zimbabwe? What are your thoughts kay Colombia? Beauty. Beauty talaga. Ayaw talaga nila ng black. Face. Yung aura. White. Gusto talaga nila yung ganon. Doon pares naman silang malambot. Ang lambot ni Zimbabwe. Sobrang lambot niya Pero 50-50 sila. Feeling ko parang equal lang yung chances nila. Pero yung preference talaga nila, ganong beauty, ganong standards. Yung Colombiana, ganong standards. As in white.
sayang, ito na si Zimbabwe, nandun eh. But yeah, anyways. Yun na nga, pag-usapan na nga natin. Luto daw, hindi naman luto kasi based sa performance nilang dalawa, Colombia versus Zimbabwe, evening gown, swimsuit, nagpapantay lang, nagpapang-abot lang actually. Nagmatter na lang dito, ayan ang nagmatter na lang dyan, kung sino yung mas preferred ng organization ng mga judges. Yun na lang. Actually, parehas lang. Parehas lang. Kung sino na lang talaga. O, di ba yun, no? Sabi nyo, no, pantay lang. Pantay lang actually. Balikan yung swimsuit at evening gown nila. Tsaka yung mga the way kung paano sila mag-speak, ganyan. Lahat. Pantay lang halos. Walang nag-aangatan. Kaya hindi siya luto. Ano lang talaga, kung sino lang yung preferred ng organization and ng judges. So, yun. Di ba compared naman sa Miss Universe, di ba? Malinaw. Malinaw tong Miss International. Kaya okay lang. But yeah, gustong-gusto ko yung pageant nila ngayon, 63rd edition. Gustong-gusto ko tong 63rd edition nila kasi malinaw. Malinaw pa sa malinaw at maganda. Yun nga, fair ang resulta at maganda yung prod nila ngayon. Anyways, pero yun nga kasi siya na nga, yung Zimbabwe na nga yung binigyan ng Continental Award eh. Kaya siguro, okay, Continental Award ka na. Awardee, ganun. Kaya siya na yung binigyan ng hindi na siya kinoronahan or pinirst runner-up na. Siya, yun na nga po. Katatapos lang ng Miss International at ang nagwagi ay si Miss Colombia. And alam niyo naman si Colombia, want to beat siya. Kasi nung nag-start na tong MI and habang papalapit na sa final, si Colombia yung naandyan. Siya yung nagna-number 1. Actually, sila nila Colombia, si Spain, wala eh. Nail Tocuyo si Spain eh. Pero sila yung nasa taas. Yeah. And now, ayun, si Colombia pa din yung nakakuha ng corona. When it comes sa ating pambato, Philippines, fourth runner-up is not bad. Madya-justify mo yung winning niya or yung placement niya kung bakit siya nag-fourth runner-up. Same dito sa dalawang natira. Si Zimbabwe, just sa Colombia. Madya-justify mo. And, not bad nga, sabi natin kanina, not bad placement kay Mirna kasi wala naman na nag-expect or konti lang ang nag-expect kay Mirna na magta-top 5 pero ayun, talagang bumulusok siya hanggang top 5. And yan, nag-i-speech pa sila. Pero yun nga, sayang yung black na delegate kasi nandun na. Pero pantay lang din naman sila. Pantay lang sila. So yeah, next 2026, babawi daw tayo with Katarina Johnson. Pero ayun nga, Philippines did well. Wala naman tayong pag-aawayan, pagsisisihan sa naging performance ni Mirna kasi solid ang performance niya. Yun, any question? Hindi pinanalo Zimbabwe kasi di malalagay sa ulo. Nag-continental na rin siya kanina actually. Tayo na ba ang country of the year actually? Kasi wala pa tayong laglag sa mga semis, no? Hintayin pa natin tong Charm tsaka Cosmo. Then mag-decide tayo. Pero so far, pwede nating masabi, oo. Oo, kasi dahil sa mga placement. Hindi. Pero kasi kung titingnan mo yung Big Four, yung Thailand kasi nag-Miss World sila, nag-first runner-up sila sa Miss Universe. May elemental crown sila sa Miss Earth. Sayang yung international. Nasa semis lang sila. Pero, pwede mo kasi makonsider yung Thailand kung country of the year ang usapan eh. But yeah, antayin natin tong Cosmo tsaka Charm. Kasi yun nga, sa December na yung dalawa ngayon. Yes, babawi next year, sabi ni Selena. India daw, sayang daw ang India. Sayang kasi yun eh. Kung pumasok pa sana sa India sa top 5, kaya niya eh. At yun nga, magiging sila, powerhouse, pero laglag si India. Pero manang hinayang ako ngayon sa Zimbabwe. Kasi yun sana yung chance ng Zimbabwe na alam niyo yun, makilala sana. At pagkakataon ng MI na makabawi sa sinasabing racist sila pagdating sa mga black. Ngayon, halos napatunayan nila na racist sila kasi ngayon, hindi pa rin nila makakoronahan yung mga black delegate talaga.
Ayaw talaga nila sa black. Actually, oo, ngayon ko na lang talaga na solidified na ayaw talaga nila sa black. Pero pantay lang yung performance ng Colombia tsaka nung Zimbabwe. Ano lang talaga, decision na lang ng ewan ko, decision na lang kung sino man yung may decision. Um, Oo nga, ang ganda ng mga black kanina eh. Yung, even Angola eh. Ang ganda ni Angola eh. Ang lambot ni Angola na black eh. Lahat sila lalambot nila eh. Um, Expectation mo kay Katrina next year? Next year na natin pag-usapan yan. Pero kaya ulit niya ni Katrina kasi nga, di ba si Mirna nga nakaya niya eh. Um, um, Q&A na ba? Wala ng speech. Tapos na actually. Nag-final Q&A sila. Pero guys, gusto nyo manood na replay? Panoorin nyo. Yung replay sa YouTube. Meron na yan. Tsaka sa Blue Up. So, wala naman tayo masyadong issue ngayon sa MI kasi very fair. Fair naman yung resulta. Fair naman yung resulta ngayon sa MI. Wala naman tayong pag-aawayan. And ayun, magaling or maganda yung naging placement ni Mirna. Ano lang, may ipaglalaban mo. Maja-justify mo kung bakit fourth or ganyan. Feel ko ibibigay na sana sa atin kaso kinapos sa Q&A. Hindi, parang una pa rin naman talaga Colombia talaga yung bet nila dyan eh. Kasi 'di ba, yung nag-umpisa nga yung competition, Colombia yung nangunguna. Latina, no? Latina. Last year Asia. Di last year kasi Asia. So baka gusto nila talaga ngayon Latina pa rin. In 2022, Latina. 2023. 2023. Sino 2023? Basta yun. Mas mukha pa daw princess kasi ang Colombia. Okay lang kasi winning streak pa rin. Sa Pinas, a Big Four. Okay, 2022 European. 2022 European. Oo, tama. Kailan si Andrea Rubio? Venezuela. Okay. 2023 Venezuela. Okay, gets. Guys, ang nanalo po ay Colombia. Low-key racist. Bakit naman hindi sila racist? Bakit naman nagkataon lang? Pero dapat nagkukuruna talaga sila ng black, no? Sayang talaga si Zimbabwe. Low-key racist. Pero bakit nga ganun, no? Since 1960, wala talaga silang kinoronahang black. Hindi pinanalo si Zimbabwe kasi di na malalagay sa ulo. Parang lahat ng Big Six runner-up or panalo. Okay. Di ba may ramen or crown si Colombia? Hindi ko po alam. Bawi talaga next year. Thoughts kay Mirna, kanina ko pa nasagot. Maaga ako nag-start, Beb. Nag-stick talaga sila sa prototype nila, sayang Zimbabwe. Malalambot na nga yung mga black eh. Yun na yun eh. Kasi lang namang magpadala. Although may mga white naman na Zimbabwe or sa Africa may mga white din naman. Pero yun na yun. Yun yung natural nila eh. MI na lang walang black winner sa Big Six. True. Wala pa ever since 1960 wala pang black. Yung talagang identified as black. Wala pang nanalo. Ito na din yung highest placement nila, first runner up, Zimbabwe, and in 2022 Capo Verde. Congrats Aling Mirna for runner up. Yes! Wala naman tayong problem ngayon or issue sa placement ni Mirna. It is what it is. Yun na yun. Yun na yun. Yun na talaga. As in, yun na. May black na nanalo si Colombia 2004. Hindi siya yung black na as in black na from African. Ewan ko, ano ba si Colombia in 2004? Ano bang klase siyang black? Search nga natin. Or baka ano lang siya, morena. Wait lang. Na-curious ako. Miss International.
Morena. Ayun, morena siya. Mulata. Oo, mulata. Si Colombia. Colombia ba to? Miss International 2004. Oo, hindi siya black guys. Yung identified as black, ayun kasi yung sinasabi natin. As in yung from African region, ganyan. Mulata to eh. Mulato, mulata. Hindi to black. But yeah, ayun na nga. Ayun na yung highest placement nila so far. First runner-up ng mga blacks from African. Um, Mahina daw talaga com skills ni Mirna. Pero naitawid niya actually. Naitawid naman niya. Yun na yun. Kaya nga sabi natin, grateful naman na tayo sa fourth runner-up kasi justifiable yung fourth runner-up. Yun na. Yun na talaga. Mix yan parang si Mariah Carey. Yun nga. Yun. Mhm. Bini Bembang, yun nga. Ano pang thoughts nyo? MI 2025 review agenda. For the first time daw may Latinang hindi utal-utal magsalita ng Ingles. Kaya nga siguro yun din yung nag-angat kay Colombia talaga. Kaya nga yung nag-umpisa pa lang tayo, Colombia talaga yung naandyan. Kasi nga, bukod nga sa look, sa ganda, sa hulma, yun nga, language, talagang kaya niya magsalita. Kaya siya talaga. Kaya siguro sa kanya pumabor lahat. Malakas naman daw ang pambato natin next year. Malay nyo si Katrina pala, no? Bilang si Katrina Johnson pala. Kaya okay lang yan. Hindi siya luto. Magandang edition ng MI ngayon. Tsaka yun nga. Plus the prod, the format, the show. Ganda-ganda. At least may bearing ang Q&A. Yes, kung sino yung talagang umariba, yun talaga. At saka syempre, hindi na nila pwedeng i-mekos-mekos tong MI kasi kakagaling lang natin sa mekos-mekos na pageant tas bilang mekos-mekos. So, para makuha nila yung mga tao, kailangan maganda din yung outcome ng show nila. Okay. So, nakailan ang Colombia? 4. Okay, naka-4 na daw ang Colombia. Ang unang MI pala Colombia. Tama no, ang unang MI Colombia si Madam Stella. Siya ang kauna-unahang Miss International. And now, in 63rd edition, it's Colombia again. Yes, tama ako, binibembang. Si Madam Stella Marquez Araneta ang kauna-unahang MI. Okay. Yeah, happy daw din sa Madam. Oo naman. Yes, happy din si Madam kasi nga kababayan niya, Colombiana. Okay, ano pa masasabi niyo dyan? Sana wala daw mekos-mekos. Yung Cosmo ba yung inaaway natin last year? Yes po, yung Cosmo. Ang inaabangan na lang natin ngayon, Charm, December 13 and Cosmo December 20. Yung dalawang pageant na yon. And kahapon, nakaalis na sabay si Chelsea tsaka si Cyril. Nakaalis na sila. Gabi nga yung nila yung alis. Sobrang late na. Yes, Mac 2 mang yung gown ni Mirna kanina. Akala mo, sabi ni Clivex, akala niya hindi papasok sa top 10. Nakakatakot yung top 10 kanina, nakakaba. Kasi di ba last siyang tinawag. Tapos marami pang naiiwan. Kaya nga maiyak-iyak na siya during the speech. Di ba? Maiyak-iyak na yung ate mo But again, magandang edisyon to. Magandang edisyon ng MI. Masayang-masaya ako sa nangyari. Satisfied ako. Okay yung prod for me. Again, hindi siya yung ideal, pero makikita mo or nakita mo yung improvements. Kaya, good job. Kailan ba finals ng Face of Beauty? Pero yung talagang mga, yung alam mong talagang invested tayo ng mga pageants na Charm and, Charm and Cosmo. Yun na lang yung inaantay natin. The rest, papakinggan na lang natin. Ay, may nanalo na. Okay.
Um, Katrina na daw next year. Yes. Katrina Johnson. Um, ano ba? Yun nga, ang Charm tsaka Cosmo. Mukha naman may laban yung dalawa. Especially si Chelsea. Kaya nila yan. Kaya nila yan. Pero kaya naman talaga nila yan. Ah, bagay na bagay daw si Stephanie Abasali sa MI. Actually, oo. Sabi ba yun sa sinabihan ng president, ano no? Sinabi yung magagamit ng president ng MU ng pagbabawal. Ewan ko sa kanila. MI ang topic natin. Again, ang topic natin, MI 2025. Review. So, kung wala na kayong tanong about MI, okay na tayo. Feeling ko Latino ang koronahan nila. Knowing Japan, walang cooking show. Yeah. Cooking show, walang dayaan. Lagpas kasi siya sa time limit. Any comment kay Indonesia, lagpas kasi siya sa time limit. Actually, same sila ni Philippines. Na lumagpas sa time limit, pero si Philippines kasi naitawid niya ng ayos. Na ano niya pa, na-redeem niya yung sarili niya kahit lumagpas sa time limit. Pero kung bakit mas mataas ng onte yung placement ni Indonesia, lamang, ayun na yung preference ng org or ng mga judges. Siguro pagdating sa swimsuit and evening gown, mas pumabor. Tsaka wala na kayong question sa fourth runner-up, yun na yun. Ayun nga, sabi nga nito, ni Sage, still a huge achievement. Baka naman questionin yung paano dapat second, third. Yun na yun. As in, yun na yun. Yun na talaga. Ay, fair. Ma-justify mo kung bakit sila yung nag-placement. Yun. Mapapagtanggol mo sila kung bakit. Yes, deserve po lahat. Fair naman. Wala ka na kay questionin talaga doon. Yun na yun. Ginawa na nila lahat. Yun na yun. Ano na lang talaga. Nag-matter na lang talaga kung sino yung pinakagusto ng organization dun sa top 5. Kung sino yung gusto nilang ingat. Pero overall, yung mga performances nila talaga nagpantay-pantay na lang. Even yung top 2, hindi sila nagpaungusang ganun eh. Talaga nagpantay na lang sila eh. Ayun. Wala ka makikitang talagang solid na okay siya yun. Ganun. So bakit daw nalaglag si India? Hindi siya gusto eh. Hindi gusto. Siguro sa swimsuit performance, kaya hindi pumasok hanggang top 10. Mas maraming gusto sa mga pumasok. Yun nga, sana daw kasi hindi na lang daw dinagdagan ng sagot ni Mirna. Pero kahit kahit sabihin mong natumbok niya yon, mukhang fourth na rin siya ilalagay eh. Mukhang yari na siya eh. Kahit sabihin mo ng tumbok na. Kaya nga yun nga, sabi ko nga sa inyo, pasalamat na lang tayo. Be grateful, be thankful. Nag-top 5 nga. Kasi from the start naman, dami rin naman nagduda kay Mirna na unpleased. Hindi carry. Ganyan. Unpleased. Pero diba, kaya naman pala eh. Basta, kaya naman palang pumasok sa MI kahit sabi mo Morena ka, kahit MGI prototype ka. Kasi MGI prototype yung si Mirna, binibini siya eh. Pero yun nga, binago niya yung sarili niya. Nakita niyo naman, very toned down. Nung swimsuit, toned down talaga siya. Pareha sila ni Japan. Nagpapalambutan sila ni Japan sa swimsuit, as in walang ginawa si Mirna. Naglakad lang oh. Sa evening gown, ganun din. Umaura-ora ng konti. Pero, nandun pa rin yung MI na galawan. Pero yung swimsuit niya, talagang lakad lang siya, So, ganun pala talaga dapat. Huwag matigas ang ulo. Na okay lang, kunyari sa binibini, okay lang naman magkorona ng morena, yung hindi yung balat na hindi nga maputi, tisay, or makinis, maputi, tisay, yung mga ganon, yung mga hindi ganon, okay lang pala. Okay lang yung galawan pagdating sa binibini, pang MGI ka. Pero pagdating sa Miss International, kailangan pala talaga kung ano yung nakasanayan ng pageant na yun, kung ano yung gusto, yun din yung ibibigay mo. Huwag matigas ang ulo. So, yun. Yun yung mistakes natin last year.
O bawal baklaan sa MI, sabi ni El. Hindi mo talaga pwedeng baliin or yun nga, suwayin yung gusto nila. Kasi yun yung ginawa ni Mirna ngayon eh, di ba? Ayun nga, walang mga extra movements. Ayun, kaya pumasok siya sa top 5. Kaya, ayun, pagdating sa mga susunod na binibini, okay lang din naman pala. Kaso yun nga, yung race, doon na tayo magkakatalo sa race. Yung race ha, yung black, okay lang na black ha, pero yung race siguro, mukhang doon nagkakatalo eh. Yun yung nagiging issue. Yung race mismo ng babae. Yun. Color. Oo, yun nga eh. Baka lang naman yun. Ewan ko, kasi panigurado may sasabihin ulit yan. Pagkakaroon ulit ng announcement yung MI. Mga official announcement, official statement na hindi kami racist, hindi kami ganun. Pero kung titingnan mo, at syempre, kung nakasubaybay ka talaga, pag pinagtagpi-tagpi mo, yun talaga yun. Mukhang ayaw talaga nila. At least Philippines Pageant Country of the Year. No doubt naman. Yes. Japanese culture kasi ang pagiging mahinhin. Pangilan ng crown ng Colombia? Pang-apat. Sana daw mabilis sumagot si Johnson. Tingnan natin. Pero at least, yun nga, kung mataas yung chance ni Johnson next year, kasi kung fourth runner-up tayo ngayon, so si Johnson kaya, si Katrina kaya niyang umakyat kasi third, second, first, kaya. Nandun daw kasi yung family ni Colombia. Hindi, siya talaga yun. Mukhang siya na yun. Mukhang ano na yun, siya talaga yung gusto. Give chance to other naman. Kasi 6 crowns na tayo. Totoo. Pero kung si Mirna yung nakita mong litaw na litaw dyan, yung as in litaw na panalo, bakit hindi? Bakit hindi natin ibigay, di ba? Pero ayun nga, may mga nag-perform talaga. Yun, kagaya nito ni Colombia. Yung last two, nag-perform talaga sila. Nag-shine talaga sila. Endorsed by many pageant site din daw si Colombia, actually. Yeah. Naglabasan na agad yung mga bashers ni Mirna. Hala mo kung sino. Naglabasan. Grabe ang Indo, always nasa top 5. Ayun nga yung sinasabi ko kanina. Sabi ko, lakas ng Indonesia talaga. Hindi ko mapagtanto kung yung Indonesia rep talaga yung malakas or yung mismong organization ng Indonesia, ang malakas sa organization ng MI. Kasi talagang pumapasok sila. Nagugulat nga ako eh. Ayun talaga yung question. Siguro yun yung questionable, pero mukha naman siya nag-perform. Pinakamagandang pro daw in the recent year kay Borromeo. Ako parang ito, bet ko to, itong gantong eksenang prod. Yes, maganda naman si Indo. Oo, yung ano talaga, Indonesiang MI. Madilim yung ngayon. Yun lang, nasabanggit ko nga rin kanina, though madilim, yung resolution nung video kanina. Pero overall, okay lang. Kasi nakita ko yung improvements. Again, hindi mo siya may compare sa MGI, sa MU kasi may kanya-kanya sila. Pero kung nakasubaybay ka sa MI, since then, makita mo naman yung improvements nila. Kaya go lang ako ng go. Okay lang, ganyan. Pwede na. Indo over Philippines na nga yung nag-runner up di ba? Matatanong mo pa kung Indo. Ako nga pala Indonesia, kala ko India. Indo versus Philippines, syempre. Lit daw ng stage ngayon. Yun lang, yung stage maliit. Compare sa mga last edition. Fourth runner up. Atisa third runner up, Mirna fourth runner up, Krishna top 8, Joy Barcoma top 8. Congrats Philippines. Sa Big 4 yan, no? Top 8. Oo, top 8. Oo. Baka daw next year atin na ang corona.
Basta performer yung Philippine delegate. Go lang ng go. Basta nagpe-perform, hindi na-out siya. Hindi hindi, alam mo yun, hindi lamang yung kalaban. Siyempre, go lang ng go. Chelsea nang susunod. Yes. Tara, third runner-up. Emma winner. Pagdating sa Big Six. Kaya Philippines pa din. Kasi Big Six. At least nakabawi si Mirna. Yes, sabi ni EJ, at least nakabawi si Mirna sa mga nagda-doubt sa kanya. Yun nga. Yun yung mahalaga. Kaya nga siguro kinabahan si Mirna kanina eh. Yung kanina yung top 10 na, diba? Akala mo hindi na siya matatawag pero wala siyang tinawag. Kaya nga siguro mga yak-yak na siya eh. Kasi kailangan niya patunayan yung sarili niya eh. Ayun yung isang yun naman, sarili niya talaga yung kalaban niya eh. Ayun, buti na lang talaga pumasok siya. Yeah. Sayang daw hindi naselyuhan ni Mirna yung sagot niya. Oo, pero okay na yun. Ano na talaga, ginawa niya lahat. Ginawa niya lahat. Siya. Satisfied naman tayong lahat. Magandang gabi. Yun lang. TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.